Hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, alam ko maraming mga nag-aabang ng latest updates, latest situation ng tribal group dito sa Surigao City. No? So for today's video, I'm gonna share with you kung ano na talaga yung nangyayari, ano na yung nagiging takbo ng kaso ng Federal Tribal Group dito sa Surigao City. Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, alam ko bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please consider subscribing and then pakihit na rin yung notification bell na sa ganun notify po kayo sa susunod na mga interesting video na ina-upload po natin. So mga ka-lifestyle, alam nyo ba mga ka-lifestyle, marami na pong mga nangyayaring hindi kaaya-aya no, sa mga membro ng mga tribal group dito sa Surigao City. So lately lang po mga ka-lifestyle, kahapon lang po talaga, latest updates lang po talaga, pinutulan na ng kuryente at tubig yung compound nila or yung tinitirahan nila mismo ano. Kasi nga mga ka-lifestyle, ewan ko kung nakabayad ba sila or hindi. Pero I think para lumabas na sa lungga itong dalawang pinaghahanting talaga no ngayon na si Dato Adlaw and then si Bae Lourdes Infante. So then nag-viral din, kung napanood nyo, nag-viral din yung pag-igib ng tubig nung anak ng isang membro na hindi pinaigib no. Kasi nga ewan ko kung baka siguro natatakot lang sa security no nung may-ari ng tubig, that's why hindi na sila pinapaigib ano. So ang tinding discrimination nare-receive ng mga pamilya ng mga tribal group no, hindi lang sa mga miyembro talaga kundi doon talaga yung pinakamasakit sa mga anak talaga na nabubuli na talaga. So and then so far mga ka-lifestyle unti-unti na rin naman pong nagsisisuko yung ibang miyembro ng mga tribal ano. So marami nang nagsusuko and then nagbigay sila ng kanilang mga statement kung bakit sila naging nagpamiyembro no. So again mga ka-lifestyle ano, so yung iba pong mga miyembro nila is hindi po talaga totally taga Surigao City no. Halos karamihan po is taga Davao and then taga Sur. So napatunayan po yan. Then eto pa no, si Dato Adlaw and then si Bae Lourdes Infante is hindi rin po taga Surigao City. So nagpunta lang po talaga sila dito para maghasik ng lagi mga ka-lifestyle. Hindi naman siguro magba-viral, hindi naman siguro sila masisita if hindi sila namadlak no. Gumagawa sila kasi ng sarili nilang batas mga ka-lifestyle. So bago pa man yung pinaka-viral nilang video na pinadlakan yung Absolute, yung pinakamalaking tindahan dito sa amin na very essential sa lahat kasi ito talaga yung pinupuntahan. That's why nag-viral po talaga sila. Bago pa man yun ano, meron na pong 3 tindahang pinadlakan pala itong Federal Tribal Group ano. Wala po silang pinipiling ano no na gabi or araw. In fact mga ka-lifestyle, yung una nilang pinadlakan is I think hapon po yun no. Chinese po yung may-ari ng tindahan na yun, pinadlakan po nila kasi hindi po daw nag-comply no ng requirements no sa kanila. So yun mga ka-lifestyle. And then sa lugar po nila sa Sabang po dito sa Surigao City, marami na pong nakadeploy na PNP no. Hindi ko alam kung bakit until now hindi pa rin nahuhuli, hindi pa rin nakakasuhan si Dato Adlaw and then si Bae Lourdes Infante ano. And then hindi pa rin nilulusob, sinasalakay yung compound ano. Meron lang nakadeploy. Hindi natin alam kung ano yung nasa isip nila. But one thing for sure mga ka-lifestyle, the sooner the later makukulong din to kasi marami pa lang mga before pa last 4 years ago pa itong si si Lourdes Infante, Bae Lourdes Infante, meron na palang kaso human trafficking ano. So ang dami palang kaso nitong babae na to dahil nga sa dahil sa threat diyon nahalukay yung kaso nito dati. So maraming kakaharaping kaso tong si Bae Lourdes Infante no. So yun yung nagiging latest dito. And then sa mga nagsisuko ba ka-lifestyle, nagbigay sila talaga ng statement ano. And then nangako rin din yung government na tutulungan sila. Kasi karamihan po talaga sa kanila is hindi po talaga taga Surigao City. So and then sa maiba naman tayo no, yung hepe na nagbigay din ng statement ano regarding sa kaso ng Federal Tribal is matindi din yung bash na nare-receive mga ka-lifestyle. Imagine
kasi dinadamay po ng hepe. Imbis mag-focus po talaga siya sa mag-focus po siya sa tribal, no? Nagpo-focus po itong hepe ng Surigao City sa mga nag-share ng video, mga content creator na nag-content ng Federal Tribal. So papakasuhan niya daw, no? May kaukulong kaso. So hindi niya pa nga nahuhuli, mga ka-lifestyle, hindi niya pa nga nahuhuli itong leader talaga mismo ng tribal is kumbaga winawarningan niya na talaga yung nagre-repost. For your information, hepe, yung mga nagre-repost ng mga videos about Federal Tribal Group is for awareness po yan, Hindi naman po masama na malaman ng buong mundo, especially taga Surigao City, kung ano yung nangyayari, ano yung sitwasyon sa Surigao City, So that's why medyo meron lang silang concern sa Surigao City, Hindi po masama mag-share, mga ka-lifestyle. Yung masama po is naninira ka, Kumbaga ni-repost mo lang naman, wala ka namang inedit, wala ka namang iniba, So ox na yon, mga ka-lifestyle, ox na yon. So yun yung nagiging latest updates, mga ka-lifestyle. So until now, mga ka-lifestyle, yung pinaka-latest po talaga until now, hindi pa po nahuhuli si Dato Adlaw, then si Bae Lourdes Infante, na talaga naman sila talaga yung leader, So maraming mga haka-haka, mga ka-lifestyle, na daw sila nagpambot or yung maliit na bangka para makatakas. Hindi natin alam kasi napakaraming checkpoint po talaga dito. That's why hindi sila talaga makakalayo dito sa Surigao City, And I hope so na mahuli na to, and then para makapagbigay din sila ng kanilang statement kung bakit nila ginagawa yung ganung klaseng focus, So again, mga ka-lifestyle, sa lahat po ng mga napapadaan sa channel natin, please mag-iwan po kayo ng comment, and then like, then subscribe sa channel natin for more updates about latest tribal, about latest latest situation, sa tribal group dito sa Surigao City. So sa mga nagko-comment na hindi ko na-reply, pasensya na po kayo, And then kung natatandaan nyo rin, mga ka-lifestyle, yung last upload natin, yung about kay Mayor, So medyo nabastos po talaga si Mayor doon sa ganung klaseng. Hindi ko alam kung bakit pinapatagal pa ni Mayor yung ganung klaseng mga tao, na makikita naman na sinisigawan siya, binabastos po talaga siya, Ang tingin kasi sa kanya that time ng taong nagbi-video is wala lang, parang wala lang kasi kung makapagsalita, di ba? So nakakawa si Mayor, pero ganun pa man, wala na tayong magagawa diyan. So ang gawin na lang natin, maghintay na lang tayo ng latest updates kung ano talaga yung patutunguhan ng kaso ng tribal group dito sa Surigao City. So yun lang, mga ka-lifestyle, peace.